Kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat ng mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa lahat po mga subscriber, mga viewers, share lang po namin sa inyo yung pag trailer sa tataniman po natin ng kamatis. So ito po mga ka-farmers. So ginagamit lang po natin ang ating second hand tiller na nabili natin sa halagang 43,000. So Yanmar po ang engine niya mga farmers, diesel. So napakatipid po. So ito yon ang nararo niya simula kaninang umaga papunta din So ngayon malapit na mag alas 10, no? So katatapos lang po nila kahapon dyan sa tataniman ng kamatis ay ampalaya. And then hanggang sa ngayon share ko lang po sa inyo dahil yun po ang pangako ko sa inyo na lahat ng gagawin din ay araw-araw kong ibabahagi sa inyo para masundan niyo kasi kita po yung nagtatanim po ng ampalaya. So sa mga ampalaya farmers, malaking bagay po ang aking ginagawa na ibinahagi araw-araw kasi makita niyo kung paano ko ginagawa. So nagbutas pala kami at lalagyan ng fertilizer. So doon sa bandang gitna may naglagay ng dalawang taon ng fertilizer and then may naglagay ng ipot. Ang iba naman mga ka-farmers, ito inaararo ang tataniman po ng kamatis, no? Hanggang sa kahoy ang tataniman pa natin. So doon banda mga ka-farmers, kita nyo doon na inararo natin gamit ang rotavator yung tataniman natin ng siling panigang or bell pepper na sultan. At ngayon naman dito na po kami sa kamatis. Pagkatapos dito sa kamatis mga ka-farmers, mararo na ito, lilipat na doon sa tataniman po namin ng talong. So yun po mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, ganito ka andam mo yung pakain ng baka. Kasi daming baka din mga ka-farmers. Tingnan nyo yung mga diyan, mga baka yan isa, dalawa, tatlo, apat, lima nasa likod ng damo. Yan, 6. So lahat dito pinapastol. Ang iba ewan ko kung saan na dinadala. Kaya nga maraming damo na ganito mga ka-farmers kasi sadya po itong tinatanim. So noon tataniman po ito ng tubo, din mais, gulay at dahil ngayon gulay na naman. So kaya kita natin ang damo mga ka-farmers. Yan. So napakatigas ang din mga ka-farmers kung hindi ito nadaanan ng isang traktora, parang hindi kaya sa tiller. Buti nga nadaanan to ng malaking traktora at ngayon ito na ang aming ginagamit. So kaya po niya mga ka-farmers dudurugin yan. Tingnan mo, maganda ang niya, kalabasan. Yan, malayo ang gitna. So yan din So yun po So yun ang ginagawa nila mga ka-farmers. Sobrang kapal o tangkad ang mga damo din ni banda. Kita niyo pero kinain lang ng rotavator natin. Yan, ito ang ginagawa nila binubutasan po nila. Ang iba ay naglagay ng fertilizer at ipot. So maraming tao din ng mga ka-farmers. So kanya-kanya lang po ang kanilang mga ginagawa. Yan, kita natin din yun. Then meron pa sa bandang dulo yung dilaw ang good. So, yun po ang ginagawa. Yan, pinubutasan namin. So yun po ang row natin papunta doon. So dito kaluwang ang tataniman natin ng ampalaya. Yan. So sa mga baguhan, lalo na sa balak magtatanim ng ampalaya, malaking bagay po sa inyo ito. Yan. So ganyan dapat mga ka-farmers ang gagawin ninyo kung halimbawa ay gawin nyo ang pagbasal sa inyong tanim na ampalaya. Okay. So ang lalim ng butas natin mga 6 inches pwede na.
punit, pwede din. Then ang layo simula dyan papunta din yun ang 1 metro, no? Yan, 1 metro. So ang poste natin simula din no? Punta dyan yun ang 2.5, and then ang simula dyan papunta din yun ang 3 meters, no? 3 meters yan papunta dyan, 3 by 2.5. So yun po no mga ka-farmers. So yun po ang mga kaganapan namin sa araw ito, June 2. So ang iba naglagay po ng ipot ng manok, nagtaktura, fertilizer, naghukay, yan hinuhukay nila. So ito ang mga ka-farmers, tinatraktura nila kahapon, inulan. Buhay na buhay ang mga damo. Okay lang. So dadaanan pa namin to ulit ng trailer sa gitna. So may mga fertilizer na po itong mga ka-farmers na nakalagay, oh. Yan, oh. Yan, fertilizer yan. So nasa 20 grams ang pinapalagay natin, and then mag-add pa tayo ng ipot ng manok. Yan. So nilagay natin mga ka-farmers ang fertilizer at saka ipot. Hayaan lang natin bago natin tataniman. And then pag halimbawa may i-deliver na ang ating punla, no? At madala na din so pwede na namin umpisahan ang pagtatanim. Kanang mabangag nabangag nga kuan ni brada. Sa kakamot halop. Ayan lang. So yung ipot namin tuyo na ito mga ka-farmers, hindi nabutan ng ulan. So kita nyo durog na durog kasi matagal na po itong stock. Hindi ito sariwa. So yun ang maganda. So wala na tayong mapapansin na parang amoy. Dato rin magkuha kay dool ra. Naikarit ano, wheelbarrow. Guyuron lang yung guys kawayan. Ito, yan. So may ipot na, ang iba fertilizer pa. Yun ang aming ginagawa, no? So ilagay muna ang fertilizer, huhukayin, then yun fertilizer, then ipot ng manok. So yun ang ating ginagawa. Yan. Baro. Okay, ayos. Ayun ang ating tataniman ng ampalaya. So target natin din ng mga ka-farmers noon nasa mga 6,000 kapuno ang ating punla. So ito ang ating kailangan pang tractor, no? Gamit ang ating tiller mga ka-farmers. Yan. Napakaluwang pa nito. Talong ang itatanim natin din So magkatabi lang ang ating lahat ng tanim din ha. Talong, ampalaya, kamatis, sili, veal, sili sigang din, veal. And then magtanim pa tayo siguro ng okra. And then sa kabilang area natin, talong, ampalaya, pipino, sitaw. So yun po ang project natin sa kabilang ating area.
So yun lang siguro no, may share ko sa inyo mga ka-farmers. So bago tayo magtapos, may love shout out sa lahat kong mga subscriber, viewer, sharer at commentator. Maraming salamat po no, sa walang yung sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So dahil po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta, ano po, 16,357 subscriber na po tayo sa ating YouTube channel. So hindi ko po iyan mararating kung wala ang inyong tulong, kung wala ang inyong suporta. So dahil sa patuloy niyong pagsuporta, hindi ko po masabi kung paano ko kayo pasasalamatan. So ulitin ko, maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Thank you po.